Ha? Anong ginawa ng mga writers? Sinabi ito, the most reliable early manuscripts and other ancient witness do not have Mark chapter 16 verse 5 to 20. Huh? The most reliable early manuscript. Wala pala yan mabasa doon sa most reliable manuscript. Yung istorya nga kasama nga dyan, kung sinong iinom ng lason ay hindi malalason. Kung sinong hawak ng kobra ay hindi siya tutuklawin. Kung ipatong niya ang kanyang mga kamay sa mga may sakit, ay gagaling. Yung palang istorya na yan ay dagdag lang yan. Bago lang yan dahil wala yan mabasa in the most ancient early manuscript. Meaning the earliest, the nearer to Jesus Christ is more reliable. The most reliable early manuscripts and other ancient witnesses do not have Mark chapter 16 verse 9 to 20. Silang nagsabi. Ano pa? Diyan mabasa yan sa Britannica. Kung gusto nyo babasahin yan, basahin nyo sa Britannica Encyclopedia yan. .com. Okay? Dito naman tayo mga kapatid sa John chapter 5, chapter 7, John chapter 7 verse 53. Tingnan niyo yung Bible. Baka sabihin mo akin lang itong gawa-gawa. Tingnan niyo yung Bible. Anong ginagawa sa Biblia? Actually, it's either bit itong 9 to 20, ginawa nilang footnote, ginawa lang maliliit, ginawa lang footnote sa other translation. Doon sa malaki, doon sa Mark chapter 16 verse 1 to 8, malaki. Pagdating sa 9 to 20, mayroong Mark, tapos marka, mayroong, tapos nilagay na sa footnote, 9 to 20, hindi daw makita in the most reliable. Dito naman yung babae nga nagbibinta ng laman, mga kapatid. Alam ba yung babae nagbibinta ng laman? Nahuli ng mga Scriba and Pharisees at dinala doon sa harapan ni Jesucristo at gusto nilang hamunin, gusto nilang hulihin si Jesucristo kung magkakamali. Sinabi doon na sa kang Moses, itong klaseng babae, red-handed na huli na nagbibinta ng laman, ano ang gagawin? Ano ang sa iyo ngayon? Ano ang judgment? Dahil sa kang Moses ito, papatayin ito. Sa iyo, ano ang judgment? Gusto nilang hulihin si Jesus. Para magkakamali si Jesus, ay ano. Okay. This story, makita itong storya na ito in John chapter 7 verse 53 and John chapter 8 verse 1 to 11. Magtaka ka. Nilagay ng footnote sa baba. Kung wala mang footnote sa baba, ay nilagyan ng marka at ini-explain doon. Ito ay sinabi din sa explanation. The earliest and the most reliable manuscript do not have this John chapter 7 verse 53 and John chapter 8 verse 1 to 11. Wala. Kung magbasa ka ng modern translation ngayon, nag-start ang John chapter 8 of verse 12. Instead na karaniwan is verse 1 mag-start, ang John chapter 8, it started verse 12. Bakit? Dahil ang 1 to 11 ginawang footnote dahil sabi dagdag lamang hindi makita in the earliest manuscript. Okay? Another. Tingnan naman natin dito baka mayroon namang comment. Okay? Dito, hawak-hawak niya ang kobra. Habang ang sasalita na nako tinuklaw nakita ko yan sa YouTube. Nakita ko yan sa YouTube. Abdullah Barinta umano ang gawaing pagpapatong ng kamay ustad gaya ng ginagawa ng mga born again lalo na si Renato Carrillo. Kung totoo yan mga kapatid, kung yung ipatong ang kamay at magagamot, kung hindi yan mga sinungaling mga tao na yan, punta ka sa ospital. Punta sila sa mga DSWD, yung mga tao doon mayroong mga siraulo or doon sila sa mga mental hospital, di ba? Mga mental hospital. Dami natin nandoon na sa mental hospital dito sa Pilipinas. Hindi lang thousands, how many thousand kaya ang mga siraulo nandyan sa mga
mental hospital, punta sila dito. Or yung mga general hospital, yung mga normal nga mga hospital. There are millions of Filipino nga nag-suffering sa kanilang isa lang naramdaman, may sakit, nandyan sa mga ospital. Kung totoo kayo mga kapatid, yung mga Kristiyano, naku, kung talaga makagamot kayo, di wala nang nagkakasakit yan. Wala namang kondisyon eh. Maniwala sila sa iyo, hindi. Walang kondisyon eh. Sinabi lang doon, Sinabi lang doon, nga ang iyong kamay ilagay sa ulo nila. Walang kondisyon doon kung sila'y maniniwala sa iyo, sila'y magagamot. Wala eh. Wala sinabi nga kung sila'y maniniwala sa iyo, sila'y magagamot. Ikaw ang inuutosan nga mayroon kang kapangyarihan mula sa itaas, punta ka doon at ang iyong kamay ipatong mo sa kanilang ulo. Tingnan mo kung di kagatin sa mga buwang, baka kagatin pa yung kamay mo. Okay. Dito tayo. Tuloy tayo mga kapatid. Okay. Dito naman tayo sa mga literature or itong mga libro nga tinalsik, tinapon, bago tinawag itong canonization. Mayroong tinatawag Bible canonization. Okay? Canonize, yung bang ma-approve, ma-authorize, ma-accept, yan ang tinatawag na canonize. Okay? Mabasa ito sa www.britannica.com, Topics of the Shepherd of Hermas. Sinabi doon, I quote, an important piece of patristic literature. It was regarded as scripture by Saint Irenaeus, by Saint Clement of Alexandria, Saint Origen, and Tertullian. Ito mga libro nga tinanggap sa mga tao, mga kilala. Ito ng patristic literature. Ano bang tinatawag na patristic literature? Ang tinatawag na patristic literature, body of literature that comprises those works including the New Testament written by Christian before 8 centuries. It refers to the works of the church fathers. Itong mga literature na ito. Okay. Sino sila? Irenaeus, Saint Clement of Alexandria, Origen, Tertullian. Okay. It continues, however, the Muratorian canon, yung pag-continue nga walang putol na tinatawag na canonization, denied that it was inspired, denied, meaning rejected, hindi tinanggap bilang inspired. And Saint Jerome stated, si Saint Jerome, yung nag-translate sa Bible into Latin, Saint Jerome stated that it was known very little in the Western Church. Dahil hindi daw ito narinig, hindi ito namalayan, hindi ito natanggap, hindi ito alam ng taga-Western Church. Ibig sabihin ng Western Church, yung sa kanluran. Imagine, kung ang mga basahin ay nagmula sa Middle East, tapos ang mga Westerners sa kanluran, hindi nila alam, hindi mo natanggapin, saan ba ang basihan mo? Saan ba sana? Yung mga tauhan dito sa gitnang silangan, or dito sabihin natin sa Asia, or yung sa Europa. Kung when it comes to authenticity, reliability of the book, saan ba ang mas acceptable? Mga books from the West, mga Amerikano, mga British, Europeans, or mga aklat na nagmula dito sa Asia nga sakop dito ang Middle East. Saan? Okay? Sabi pa ni Saint Jerome, stated that it was known very little in the Western Church. Yan ang kadahilanan nga hindi tinanggap as part of the New Testament. Okay? Dagdag pa. Continue natin. Dito tayo sa composition about John. Ito mabasa naman dito sa in.wikipedia.org, wiki gospel _John. Tungkol kay John ito. The book of John. I will quote from their statement. The Gospel of John
like all the Gospels, is anonymous. Very good. The Gospel of John, like all the Gospels, like the Gospel of, ibig sabihin, the Gospel of Matthew, Gospel of Luke, the Gospel of Mark. Sinabi ito, the Gospel of John, the Gospel of John, like all the Gospel, is anonymous. Ibig sabihin, hindi nalaman, hindi alam kung sino ang nagsulat. And then, people today, kung ano nasulat sa John, lalo na sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Hindi mo nga alam yan, baka salita ng lamok yan eh. Salita ng lamok, anonymous eh. Ganun lang ang lamok ba? Tapos nga ganito ang nasulat. Anonymous eh. Buti pa yung comics, buti pa yung mga magazine dyan, o ano pa dyan, liwayway, o ano pa, may mga author pa dyan, di ba? Magbasa nga kayo ng mga comics dyan, magaling ang mga writer nga sa mga comics. Ayan ang, ano pa yung Wakasan, o ano pa dyan mga comics yung Batman and Robin. Dyan ang mga writer, mga inventor sa mga istorya nandyan. Ito wala eh. Anonymous eh. Anonymous. Ang nag-quote sila dito ng verse, pagpapatunay na anonymous. They are quoting one verse. Saan mabasa? Or verses. Mabasa sa John chapter 21 verse 22. Chapter 21 verse 22. Reference. A disciple whom Jesus loved. This is reference as disciple whom Jesus loved. Whom Jesus loved says, this is the disciple who is testifying to these things and has written them, and we know that his testimony is true. But there are also many other things that Jesus did. If all of them were written down, I suppose that the world itself would not contain the books that would be written. Hindi ito si John. Hindi ito si John. Dahil kung si John, sinasabi dito, ito ang disipulo. Sabi sana, ako ang disipulo na nagpapatunay, who is testifying, nagpapatotoo, nagtestifying that these things, na itong mga bagay na ito, has written them, sinulat nila, sinulat namin, sana, sinulat namin, and we know that his testimony is true, and we know, sino itong we? Sino itong we? And his testimony is true. Sino itong nagsabing his testimony is true? But there are also many other things that Jesus did. At marami pang mga bagay na ginawa ni Jesucristo. If all of them were written, kung ang lahat ng mga bagay isinulat, I suppose, sino naman dito nagsabing I suppose? That the world with itself would not contain the books that would be written. Tanong, si John ba ito? Itong ginagamit ng scholars internally, nagpapatunay na hindi si John. At maliban pa dito, this is very weird. And this is very exaggerated. Why? Why so exaggerated? Sinasabi ito, I suppose. Siya, hindi siya Diyos. Sino nagsulat dito? Si John? I suppose that the world itself would not contain the books that would be written. Kung ang lahat ng ginawa daw ni Jesus Christ isulat, ang mundo ay hindi niya kayang hagipin or hindi niya kayang ipapasok sa kanyang sarili sa mundo kung ito'y ginawa ng mga aklat, meaning sinulat ito lahat at naging aklat, hindi kasya sa mundo. Naku naman, exaggerated, very exaggerated. How many years, kung palagay mo, kung si Jesucristo ay nagmensahe at ang lahat niyang mensahe ay isusulat, how many years lang siya nagmensahe? Sabihin man lang natin nagmensahe siya 70 years or sabihin natin 30 years or sabihin natin 40 years siya nagmensahe. Sabihin natin, ang kanyang salita kung isulat, hindi makakasya sa mundo. Is this not exaggerated? Sinasabi dito, but there are also many other things that Jesus did. If all of them were written down, I suppose that the world itself
would not contain the books that would be written. Exaggerated naman. Ano naman? Mga kapatid, mula ang lahat na ngayon, ang lahat na magsusulat ngayon mula pa kay Jesus. Do you think until now, lahat ng mga writers, do you think ang aklat nila puno na ang mundo kung ipunin ito lahat? I'm talking to all the writers since the birth of Jesus Christ, all the writers on earth, all the preacher on earth, kung sinulat ang kanilang mga sinasabi mula noon hanggang ngayon, do you think cannot contain, ang mundo ay hindi cannot contain? Hindi makasya sa mundo? Kasinungalingan naman eh. Lalo na ngayon may mga advancement of technology tayo ngayon. Kahit isang library, nandoon lang sa isang USB. How many terabytes na ngayon? Hay, naku naman. Dito tayo mga kapatid. Continuous. According to the Bible Archaeology Society. Sinasabi dito, who wrote the Gospel of John? Meron silang question mark. Is a question that remains unanswered, though noted theologians throughout the ages maintain that it was indeed the disciple John who penned the famous biblical book. We never, sabi ng mga scholar, we never know for certain who wrote the Gospel of John. We never know for certain, sa kasiguruhan, ang ibig sabihin sa katotohanan, ang totoo. We are certain, may ibig certain mga kapatid, wala nang pag-alinlangan, certain. For certain, walang pag-alinlangan. Who wrote the Gospel of John is unknown. We do not know. For certain, we do not know kung sino ang nagsulat sa John according sa mga scholars. Nandiyan pa. Hay mga kapatid. Oo, dito. Unknown authors. Joshua, unknown. Wrote Samuel, unknown. Judges, 1 Samuel, 2 Samuel, unknown. 1 Kings, 2 Kings, unknown. Esther, unknown. Job, Book of Hebrews, unknown. Puno ng mga contradiction. Ito lang ang konting contradiction na ibigay ko. Simple lang to analyze. Matthew 27 verse 46. Yung si Jesucristo nalagutan ng hininga, sabi niya, Ili, Ili, lama sabachthani. Tigok. Dito naman sa Lucas 24:46, hindi Marcos 15:34. Marcos 15:34. Ang sigaw ni Jesucristo hindi Ili. Iloy, Iloy, lama sabachthani. Patay. Dito naman sa Lucas 24:46, Father, into your hands I commend my spirit. O hindi Ili, hindi Iloy, kundi ang sigaw ni Jesus Christ, Father, patay. Dito naman sa John chapter 19 verse 30, ang sinigaw ni Jesus Christ, hindi Ili, hindi Iloy, hindi fathers. Bago siya namatay, ang sigaw ni Jesucristo, it is finished. And bowing his head, he handed over the spirit. Finish. Patay. Finish. Tanong, saan ang tama talaga? How many Jesus Christ had been crucified? Marami? Kung isa lang, before his death, the last appearance of Jesus Christ before his death, Ili, Iloy, fathers, finish. The four canonical gospel, iba ang kanilang salita. Saan ang tama dito? Ang dami pa. So, dami pa, pero Bernis kasi ngayon, inshallah magprepara ang aking mga kapatid at titingnan ko muna sinong nag-shout out muna tayo dito. Okay? Mayroon tayong 19 audiences. Mga brother, inshallah, huwag niyong kalimutan ho sa Sunday, alas 2 Philippine time, Pizza G's ng September, may debate kami ni Pastor. Ito ay ipakita ko lang sa kanya para mapaghandaan niya at baka naman irason niya na nabigla lang siya. Ito ang mga aking ibabato sa iyo, Pastor. Paghandaan niyo ito, kaya itong nabanggit ko kayo, sigurado ibabato ko sa iyo. Paano mo masalag na ito ay mula sa Diyos that in fact,
may mga nagsulat nalalaman sino ang author at mayroong mga sinulat na hindi nalalaman mula sa author. Ha? At pinahubad si Isaiah, galing naman ng Diyos, ay ipahiya niya ang Diyos, tapos sabihin, the word of God is flawless, the word of God is perfect, flawless the word of God, for doctrine. Doctrine na ba niyo, Pastor? Maghubad kayo ng 3 taon? Sige daw, Pastor, testingan mo, if this is a doctrine, all the writings for also doctrine, for teaching, okay, apply this to yourself, Pastor, at maglakad ka dyan si Imus Cavite, nga hubot-hubad, nga wala kang damit, wala kang underwear, testingan mo, testingan mo. Dahil ito nga di ba sabi niyo for doctrine, for reproof, teaching, teaching itong lahat ng nasulat is teaching for doctrine. Sige, accept this as a doctrine. I challenge you, Pastor, maghubot-hubad ka diyan sa inyong lugar. Kung di ka ipadala sa mental hospital, baka tatalian ka, ipadala ka sa mental hospital. Kay Abdullah Baring, about Elisha, he is God too dahil nakagawa siya ng miracle, same Moses. Ang dami nakagawa ng mga miracle. Ano yung mga Kristiyano kung nagbabasa sila ng aklat nila. Sa John na Ustad, ang pag-inom niya ang suka ang dahilan ang kanyang sa iba nag-inom ng suka, sa iba nag-inom ng alak. Naku, saan ba dyan ang totoo? So mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Alhamdulillah, itong aking Facebook coming to be monetized, ang required na lamang sa akin na dagdagan ko ang aking mga live talks, inshallah mga kapatid. Kung sa panahon na ito makumpleto ng requirements, I'm required about 60,000 hours na makaproduce ako nito at about 600,000 audiences. Inshallah, sa konti-konti, I started only long time ago na sana na panito, pero bago ko lang tinanggap ito sa mga suggestion sa mga brothers and sisters sa aking mga kamag-anak na ikaw dyan na ay dyan ka naman talaga, trabaho mo na ito ang mag-lecture, bakit hindi mo i-activate to monetize itong Facebook ko. Inshallah, malapit na mga kapatid. So, sa inyong pagpadala ng mga stars, sa inyong pag-share, sa inyong pag-comment, it counted very big sa itong layunin na ito. Dahil ang anumang makikita natin dito sa Facebook mga kapatid, malalaman din ninyo inshallah at maitulong din natin ito sa dawa inshallah. Whatever comes, financially or na-monetize ito o meron na tayong natatanggap, inshallah, ako po ay mag-report sa inyo dahil inshallah, kayo ho ang aking, of course from Allah, the first is Allah, and then Allah will use you para makatulong po sa dawa dito sa Pilipinas po, particular. Makagawa tayo ng mga aklat, mga leaflets, at makashare, makapunta tayo sa mga saan-saan nating puntahan, gusto, dahil may financial budget po tayo sa kita nito inshallah. Dahil ang problema po sa mga daiya talaga dito sa Pilipinas mga kapatid, they are doing da'wah, kawawa sila, wala po silang monetary support. Sarili lang po nilang mga gastos. I'm talking to myself, alhamdulillah. Hindi po ako humihingi ng tulong na financial sa aking mga kapatid, kundi ang akin pong hinihingi lang sa inyo mga kapatid, doa na Allah will give me good health at ang pag-share at pag-like, comment sa aking mga makita ninyo sa aking mga video sa YouTube man or sa Facebook. Paki-share na lang ho. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw na Salatul Jumaa inshallah. May Allah help us. Sana makapunta tayo kung mayroong accessibility sa masjid, makapunta tayo sa masjid. Sinong malapit sa masjid, kung wala mang masjid, may Allah help you and bless you wherever you may be. So maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Puncardas Rumas. Ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.